Umaga po sa inyo pong lahat. Pwede po ba nating palakpakan ang ating pong Panginoon? Kasi po na po. Medyo skip. Okay. Praise God po. So, kamusta po? Sa mga nasa bahay po ay parang nitong nakaraang linggo ay malamig po. Sobrang malamig po. Hindi naman po natin pwedeng patayin pa yung aircon dito. Iinit naman po. Kaya sa mga sisimba po, magdadala po kayo ng jacket. Tsaka magkakape po kayo bago po kayo pumunta dito. Salamat po sa mga kababaihan po natin na nag-lead po ng worship. Praise God po na naka-floral dress. Lahat po sila ay may touch po ng bulaklak. Salamat po. At ngayon po ay patapos na po tayo dun sa ating pong series po ng Hebrew alphabet nung Psalms 119. Dadalawa na lang po ito. Kaya kung kayo po ay nanonood ng weekdays streaming po natin nung Family Matters, wala na po. Kasi po last two na lang. So para mag-cash hinati na po natin. Ang magtatapos po nun ay si Brother Jerry for next week. And sa Family Matters po ay open naman tayo ng series patungkol po sa love. Kasi February, so pag-usapan natin yung pag-ibig ng Diyos. Pinag-uusapan po natin doon. Siyempre, ang mga kabataan ngayon, so maganda, pamilya, pinag-uusapan yung love Okay? So para ma-express sa family, maituro din. Yung, dati po sa kabataan, nag-series kami tuwing February ng patungkol sa love, courtship, and marriage. And at the same time, yung premarital sex. Kasi katulad po ni Ninang Ning na lagi po namin nakakasama po doon, may mga records po tayo talaga ng early, yung mga teenage pregnancy. Na kung saan ay parang ang pinakamababa po nung last time na nagkaroon kami 14. Hindi ko alam kung meron pang mas bata po doon na na-record po dito sa atin. So kaya kailangan maging aware po tayo at as family, meron po tayong part, ang church, ang pamilya, para may educate ang ating po mga kabataan at patungkol po sa mga bagay po na ito. Hindi po natin nalalaman, yan pong edad simula 10 years old, may mga alam na po yan. Kaya dapat nagiging mindful po ang mga parents regarding po dito sa mga bagay na ito. Hindi dapat ito iniiwasan na discussion sa bahay, kundi dapat sa bahay ito unang pinag-uusapan. At ang church, ito po, gagamitin natin itong platform natin, ang Family Matters, para mabuksan. At syempre, itutuloy po ng parents pagdating po sa kanilang mga tahanan. So, maganda po na pag-uusapan natin. And then, si Pastor Justin ay next week mag-o-open na rin ng bagong series po sa live streaming about beautiful attitudes na dapat meron po tayo na ginagawa sa ating pong buhay. So, ngayon po ay nandun tayo sa second to the last na 8 verses regarding sa Word of God. Ito pong sin o shin. Ayan. And lagyan po natin ang title po itong message po natin, The Greatest Experience in Life. Marami ako nakikita sa social media na meron po tayong mga tao, ewan ko po kung kayo nakapag-post din po noon, na binabanggit natin na great experience. Lalo na sa mga pag nagre-recommend po tayo ng mga nakainan, pagkakain tayo, great experience yan. Ayos. Highly recommended. So may mga ganun po tayo para maraming mga taong pupunta din doon and inakwento natin sa mga tao yung experience. But you know what? The greatest experience in life ay natatagpuan po sa Panginoon. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Na kapag pumunta kayo ng Sunday, umattend kayo, nag-devotion kayo, and yung pinanood natin, yung mga morning devotion po natin, na ngayon pong buwan ay pinapangunahan ng mga kabataan, mga streaming, lahat po ng yan is the greatest experience in life. Walang pwedeng tumumbas po dyan. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Hindi yan kayang tumbasan ng pamamasyal. Hindi yan kayang tumbasan ng pera, ng mga mamahaling gamit na pwede nating mabili, mga expensive restaurant na pwede nating puntahan. Hindi pwede niyang pantayan yung experience na makasama mo si Lord. Kahapon, yan po ang discussion namin sa Sunday School,
na kapag nakita mo pala yung kingdom of God, okay, na ang kingdom of God, hindi pala itong church. It's not literally the building. Ito po yun, tayo. Sabi ni Jesus, isa dalawa na nagkatipon para sa akin, nandun ako. Siya yun. It is not visible na observe mo, kundi yung ginagawa natin sa araw-araw. That is the kingdom of God. Kaya you experience na makasama mo si Lord araw-araw is the greatest experience in life. Yan po yung letter po na Shin o Sin. Mr. Yes? Yan. So yan po itsura po niya. At ang ibig sabihin po niyan, sa kami po, nung wala po akong malalim po na background po sa Hebrew language. Pero nung ako po nagkaroon po ng klase sa Old Testament exegesis, itinuro po sa amin yung tinatawag na word study. O pinag-aaralan po namin yung mga salita kung paano siya dapat intindihin sa mga dictionaries. So, ang ibig sabihin po ng sin o shin, it means shalom. Ayan, shalom. So, madalas naririnig natin ito kay Pastor Ricky, shalom. Ito po ibig sabihin nun, peace. Okay? So, yung shin, ginagamit yung letter niya dun sa shalom. Shalom, peace with God. Pero meron pa daw siyang isang ibig sabihin. So, nung tiningnan ko po ito, yung sheker, na ang ibig sabihin naman ay kasinungalingan, falsehood. So, parang opposite, ano? Pero sabi po doon, sa grammar nila, para daw yung shalom, yung peace, maging kasinungalingan, yung paggamit daw po ng letter na yon, hindi mo gagamitin sa normal niyang pagkakagamit o natural. Aalsin mo siya doon sa kanyang natural place. So, yung shalom, magiging sheker na kasinungalingan. So, anong ibig sabihin po nun? Para siyang trend. Nakakita na po kayo ng trend o nakasakay na kayo ng MRT. Yan. So, yan po, kapag sumakay po kayo dyan, peaceful na peaceful yan. Kasi nasa truck eh. Pero kapag yung gulong niyan, nawala na dun sa truck niya, siyempre may mga rules siya kung gaano katuling lang yan, pati pagliliko, yung certain speed para hindi mag-overshoot. Kahit po pag nagmomotor kayo, may mga rules tayo na hindi dapat ginagawa kapag liliko, kapag may mga kapag hindi nyo po sinunod yon, may mangyayari pong hindi maganda. So kumbaga, ang pinaka gustong banggitin ni David dito sa part na ito, kailangan mong sumunod. Kasi kapag sumunod ka, meron kang peace. Kapag hindi ka na sumunod, doon na nag-uumpisa ang hindi maging maganda. In order to live a life in peace and in truth with God, syempre gusto po natin ito. Sino ba naman ang ayaw ng pagkaroon ng katahimikan? Yung pag natulog ka, wala kang iniisip. Para daw makuha natin ito, we must not live against God's word. In short, we should not disobey God. Dapat tayo ay sumusunod sa Diyos. Sumusunod sa Diyos. Hindi dapat sinusuway. Alam niyo po kung bakit? Kapag sumuway po tayo, pansinin po ninyo, madalas ng mga aberya natin sa buhay, nanggagaling sa pagsuway. Kaya ka na lang hindi makatulog kasi meron kang ginawa. Nag-away kayo ng asawa mo kasi meron kang maling nasabi. For example, naging maling desisyon pagdating sa pera, sa paggastos. Hindi ka makatulog kasi may nakasagutan ka. Madalas, hindi naman po lahat, pero madalas ng mga bagay na hindi natin nagbibigay ng hindi kapayapaan sa atin, yung mga disobedient natin kay Lord. Ako lang po ba ang nakaranas nun? Lahat po tayo nakakaranas nun. Regret. Dapat di ko na sinabi yun. So minsan kapag hindi na natin control yung mga sitwasyon, minsan pinipilit natin eh. Mamaya, madidiscuss po natin yon. Ngayon, meron po 3 bagay dito na ipinrepair po ako patungkol po sa pagkakaroon ng peaceful life at manatili tayo dun sa obedience. Una, yung tinatawag na tamang treatment sa salita ng Diyos. Diba? May pinag-uusapan na paano dapat itrato, ganyan. Kapag bumili kayo ng gamit, hindi naman basta, laging may instruction eh. Okay, pero minsan ba tinanong natin, ano ba ang instruction sa pag-devotion?
Paano dapat sinusunod yung salita ng Diyos. Lahat yan mayroong instruction. Ito, pinakita dito sa verses 1 to 4, the proper treatment sa salita po ng Diyos. Sabi po dito, rulers persecute me without cause. So may mga tao daw, ang binabanggit dito ni David, mga kings, authorities, kumbaga in our term, leaders, government, boss ninyo sa trabaho, ang mga superior ninyo, na itatrato kayo ng hindi tama. Is that right? Nakakaranas po ba kayong ganon? Parang hindi ka makasagot, hindi ka makakontra kasi superior sa iyo eh. But my heart trembles at your word. Pero mas takot daw si David sa salita niya. Kung gaano siya katakot, meron akong pinote sa isang araw eh. Kung gusto daw po nating mawala ang lahat ng takot sa buhay, magkatakot ka sa Diyos. Minsan kasi mas takot tayo sa ibang bagay kaysa kay Lord. Kaya minsan mas okay sa ating suwayin si Lord kasi mas takot tayo doon. Pero kay Lord, di tayo natatakot. So sabi ni David, tremble ako sa kanila. Sa pwede nilang gawin sa akin. Takot ako kumbaga sa termino natin, sa context natin, takot tayo sa pandemic, takot tayo sa mawalan tayo ng pambayad, etc., gastusin, pero mas takot ako na hindi ko masunod ang Diyos. So yun yung treatment niya. I rejoice in your promise, like one who finds great spoil. Grabe yung nakita ni David. Pag nakita daw niya yung Bible niya, kayamanan. Kayamanan. Yung bang Bible ay kayamanan po ninyo. Diba? Sabi yung salita ng Diyos, yung devotion, kayamanan niya. Yung parang bang hindi buo ang araw niya kapag hindi siya nakapag-pray. Okay po ba yung tipo ng Kristiyano na kahit hindi mag-devotion, okay lang. Basta may matapos mo yung dapat mong gawin ngayong araw. Di bali nang magulo ang schedule, basta makausap si Lord. Di bali nang mawalan ng benta, di bali nang magalit sila sa akin, ang mahalaga, nakapakinig ako ng salita ng Diyos. Mas takot kasi ako kay Lord. Yun yung pananaw ni David dito. Sabi niya, I hate and detest falsehood, but I love your law. Kaya pumasok na yung tema. Falsehood. 7 times a day, I praise you for your righteous law. 7 times a day. Okay, mamaya, bibigyan natin ng context po ito. Sabi po dito, in hardship, put your hope only on God and in His Word. Kasi ito yung reality ng life, siguro, ito yung konteksto ng buhay natin. Pag sinabing konteksto, ito yung tema. Kung gagawa ng story yung buhay natin, ito ang tema, hardship. Maniniwala po ba kayo na ang tema ng buhay natin, hardship? Wala namang natatapos na problema eh. At yun ang sabi ni Jesus. John 16:33, in this world you will suffer. Yun ang tema ng buhay natin. After ng pandemic, and I do believe ma-overcome natin ang pandemic, may kasunod po yan. Meron kayong problema ngayon. Pinipag-pray niyo, for example, na-overcome niyo yung financial problem ninyo, yung health problem ninyo. Pagkatapos po niyan, may kasunod yan. May nakabati po kayo, dati yung kaaway, kabati niyo na. May kasunod po yan. Huwag ko kayo ito na naman. This is the theme of our life, suffering. Kung gusto niyo po na walang problema, tungo po kay Lord. Sa langit, doon po lang po, walang problema. But as long as we live, this is the theme of our life, hardship. Put your hope only on God and His Word. Pero wag po kayong matakot. Kasi kapag na kay Lord kayo, anong tema? Peace, shalom. May shalom. Imagine niyo po, habang bumabagyo, tulog ka. Habang may bayarin ka, tulog ka. May kaaway ka, tulog ka. Peaceful ang life. No worries. Ba't may hardship? No worries. Bakit? Right treatment to God's Word. Hope in God and His Word. Obey God's Word amidst unfairness. So may unfairness sa business, hindi tama. Yung kasama mo sa trabaho, yung mga kasabay mong nagnenegosyo, mali. Unfair. Sa traffic, sinusunod mo yung traffic, unfair. Diba? Nagbabayad ka, unfair. Tataas na naman yung bayarin, unfair.
Parang hindi tama. Kahit saan ho tayo pumunta, may unfair. Pero, magiging unfair ang tao sa'yo. Minsan, ginawa mo na yung tama sa pamilya mo, unfair pa rin. Yung treatment back sa'yo. Sa mga kasama mo sa trabaho. Even our ministry to God. Minsan, pag naglilingkod tayo, parang ang unfair naman, Lord, ginawa ko naman, ba't parang walang ganon? Yun yung normal na mangyayari. Pero sabi dito ni David, kahit na maging unfair yung mundo, piliin pa rin gawin yung tama. Piliin pa rin sumunod. Napakaganda example, sa traffic na lang kasi madalas maraming tao ngayon nagmumotor. Kasi yan po yung minsan, ang bait-bait mo. Tapos may gagawa sa'yo na hindi maganda. Minsan, kapag nag-kick na yung ego natin, hindi ako papayag na ginanon ako, hahabulin ko yon. Pero piliin pa rin sumunod sa gusto ng Diyos kahit na nagiging unfair yung mga bagay. Pangalawa, piliin pa rin. Pangalawang treatment, dapat yung salita ng Diyos reward. May mga tao po ba dito pagpagod ang reward pagkain? Re-reward lang ko yung sarili ko, bibili ako ng bag. Bibili ako ng damit. Reward. Sabi ni David, para daw masaya ang buhay, ang reward, salita ng Diyos. Yung Sunday na. Meron po ba kayong ganong feeling? Pagod ako sa work. Yes, Sunday na. Johan, ganon ka ba? Pag Sunday. So, reward dapat natin yung salita ng Diyos. Ibang excited ka kasi manonood ka na ng salita ng Diyos, pakikinggan mo na. Doing God's will should be our ultimate joy and reward, not a burden. Sisimba na naman. Makikinig na naman. Tatamaan na naman ako sa message. Dapat hindi ho burden, reward. Ayan po, naituturo po yan sa puso. Tamang pagdidisiplina lang po yan sa sarili na magiging reward natin yung salita ng Diyos. So yung mga seminars, training for the Lord na ginagawa natin dito sa church, hindi dapat yan nagiging burden, but our ultimate joy and reward. Yung makatulong ka sa iba, ma-involve tayo sa mga missions, yan. Hindi po yung games, Facebook, na nagiging reward ng mga tao kapag sila'y napapagod, no? Sabihin na, pagod ako, manonood muna ako ng movie. Magne-Netflix muna ako. Kaya kakain muna ako, gagastusin ko muna to. Siguro okay lang naman. Okay lang naman. Pero dapat our ultimate joy and reward is God's Word. Pangatlo, ang tamang treatment, ayaw mo sa mali. Okay? Hindi dapat tayo natutuwa kapag may mali. Minsan may mga taong gano'n, ginagawang katatawanan. Narinig ko na isang araw. Minsan ginagawa nating katatawanan yung mali. Pinagtatawanan natin yung mga gumawa ng masama. Hindi dapat hindi natin gusto yun. Hindi dapat tayo sinungaling at hindi rin dapat tayo nanloloko. Okay? At ito maganda. Sabi ni David, 7 times kong pinupuri ang Diyos, continuously praising God. Nung tiningnan ko po ito, yung 7 kasi may ibig sabihin, completeness. In Hebrew number, it means completeness. Kompleto, ibig sabihin, your attitude towards the day is praising God. Ganito po ba tayo? Kunwari, nagkaroon ng problema, nagsalita sa iyo hindi maganda. Praise God. Na-late ka sa trabaho, praise God. Pinagalitan ka ng boss mo, praise God. May hindi magandang nangyari sa iyo, praise God. Pag uwi mo, praise God. Hindi yung, nakakapagod. Ayoko na. Minsan may ganun tayong feeling eh. Ayoko na, nakakapagod. But pag, thank you Lord. Praise God. Yun yung attitude ni David eh. Napaka-positive, no? Na itinuturo niya. Dapat ganun yung treatment natin. Praise God. Kasi ganito nangyari sa akin. Ako, praise God. Buti na lang hindi binigay sa akin kasi kung binigay sa akin yun, magkakaroon ng problema. Tandaan po ninyo, there is no joy outside God's word and will. Pag lumabas po kayo dyan, parang trend, pag hindi na po kayo nasa right track, wala na pong joy dyan. Wala nang magandang mangyayari sa atin. There is no joy outside God's word and will. Number 2,
Kapag ganun ang treatment natin, ito ang resulta. The result of obedience. Verse 165 to 166, great peace. Lupit, no? Hindi lang peace. Great peace. Walang pakantay na peace yun. Have those who love your law and can nothing make them. I wait for your salvation, Lord, and I follow your commands. Great peace. Peace means shalom. Reconciled, good conscience, harmony. Reconciled, wala kang kaaway. Kasi yan yung mga minsang dahilan kung bakit walang peace, may kaaway ka eh. Pero mo makikita mo yun. Araw-araw mo makikita yung kagalit mo, walang peace yun. So kapag reconciled, good conscience, yung pag humiga ka, alam mong wala kang ginawang mali. Payapa ka. Hindi ka nakukonsensya. Harmony. Relationship. Yun po ang ibig sabihin ng peace. Abang nga sumusunod sa salita ng Diyos, reconciled, may good conscience, may good harmony with others. Yun po ang resulta niyan. Sa pamilya, sa trabaho, at kahit saan. Hindi yung nagbubulungan kapag nakatalikod, nagsisiraan. Hindi po harmony yun. Yung nagpaparinigan. That's not peace na tinutukoy ng Bible. Walang mali, walang kulang sa mga sumusunod sa salita ng Diyos. Lagi niyo pong tatandaan, walang mali sa mga sumusunod sa salita ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Ito po ang dahilan kung bakit minsan wala tayong peace. Hindi tayo sure kung anong gagawin natin. Iniisip mo yung desisyon na ginawa mo mali. Tama kaya yung ginawa ko? Ayan. Minsan, hinahanap din natin yung approval ng tao. Galit sa akin si ano kaya maling nagawa ko? Bakit kaya hindi niya ako pinansin? Approval ng tao. Kaya walang peace. Pero kung sumusunod ka sa Diyos, meron ka ding hope. Tandaan niyo po yung kantang Blessed Assurance, Jesus is mine. Yun po yun. Waiting for something good. Siguradong darating. Walang pinagkaiba yan sa Lazada. Pag binili mo, sure na darating. Aantayin mo lang. Te-text ka, ma'am, malapit na po kami. Excited na. Nakaranas mo, yan na yung in-order. Ayan na, kaya nag-order ka ng pagkain. Malapit na daw. That is waiting for something. Yun yung hope. Pag nagbabasa ka ng Word of God, darating din yun. Sure na darating din yun. Yung pagdidevotion nyo, parang yung sinasabi ng Lord sa inyo, darating na. Malapit na. Huwag kang maiinip. Hope for the future. Bakit? Kasi kapag sa tao ka umasa, paasa. Narasan na bang paasahin kayo ng tao? Girlfriend, boyfriend, asawa, anak. Ang mundo, paasa. Sabi daw, mawawala na yung ganon, yung pandemic. Di ba? Sabi daw, ganon. Pangako ni ganon, pangako ni ganito. Paasa. Ang pera, paasa. Pag ginsenas katapusan, nabukasan, wala na. Paasa. Diba? Sarili, paasa. Minsan, huwag kayong masyadong magtitiwala sa sarili nyo kasi paasahin kayo niyan. Isa sa mga magandang halimbawa pag nagmamaneho, bakit wala? Lagi kasi ako nagmamaneho ng motor tsaka ng sasakyan. Kaya ko to. Kaya ko isingit to. Kaya minsan dumarami na aksidente. Kala mo, kaya mo. Hindi pala. Kaya to, kaya. Hindi pala kaya. Kaya wag po kayo masyadong tiwala sa sarili ninyo. Minsan pag may problema tayo, kaya ko yan. Kaya namin mag-asawa yan. Kaya ng anak ko yan. Kaya pag hindi nagawa ng anak mo, galit na galit ka. Ang tao paasa, ang sarili paasa, kaya wag masyado tayong aasa. Kasi si Lord lang at ang kanyang salita ang hindi paasa, kaya sumunod tayo sa kanya. Yung mga salita niya. Kaya na-disappoint ka, na-discourage ka, balik ka lang sa salita ng Diyos. Yun po ang sikreto. Alam ko, ilan po sa inyo nakaka-experience ng discouragement, disappointment. Balik lang po tayo sa Lord. That's the reality of life. This is the theme of our life. Hardship, disappointment, discouragement. Kaya kung walang Lord, mahirap talagang buhay po. Kung walang devotion, kung walang pakikinig, mahirap po. Pangatlo at pinakahuli, the right desire. In verse 167 and 168, right treatment,
we have the right result and the right heart. My soul keeps your testimonies. Soul, kaluluwa na. I love them exceedingly. I keep your precepts and testimonies, for all my ways are before you. My soul, inner being that makes you breathe. Yun po ibig sabihin, yung my soul, nefesh. Inner being, yung buong buhay niya. Pag sabihin, mamamatay siya kapag wala yun. Ano po yun? Ano po yung isang bagay na kapag tinanggal sa inyo, mamamatay po kayo? Na nasasabi po ninyo yung expression na mamamatay ako kapag nawala yan. Ano na lang yan kung wala kami? May mga nababanggit po ba kayong ganun? Naku, kung wala yan. Kung hindi kay wala kami. Dapat kay Lord natin sinasabi yun eh. Naku, kung hindi dahil sa Diyos, wala kami. Kung hindi ako nagpe-pray, wala ito. Minsan kasi inilalagay natin yung tao, bagay, material na bagay, posisyon, na dapat yung Lord yung nandun. Naku, kung hindi dahil sa tao na yan, naku, wala kami. Di ba dapat si Lord yun? My soul, exceedingly, that is the desire. Tama naman po na may ginagamit na instrumento si Lord. Tama naman po na ino-honor natin yung mga tao na ginamit ng Diyos. Pero above all, we should honor God. I praise the Lord 7 times a day. Sabi ni Paul, salamat sa iyo. I thank God every time I remember you. So yung mga taong tumulong sa inyo, yung mga taong ginagamit ng Diyos, kung ano man tayo, sabihin niyo po sa kanila, I thank God every time I remember you. Na kapag tinitingnan mo yung taong tumulong sa'yo, lupit talaga ni Lord sa buhay mo. Si Lord po yung naginamit yung tao na yun. That makes you breathe. Kunwari, may material, for example, sasakyan na nagagamit nyo sa araw. Trabaho na meron. Pag nakikita nyo yung trabaho ninyo, orders, yung building ng trabaho ninyo, yung ginagawa nyo yung trabaho sa araw-araw, nasa bahay man kayo na, I thank God every time I remember you. Kung ang source ng trabaho mo yun, I thank God. Si Lord yung nakikita mo. Pag nakikita niyo yung mga material niyong bagay na ginagamit niyo sa araw-araw, motor, sasakyan, I thank God every time I remember you. Kasi yun ang dahilan ng lahat. Testimony. Yung testimony. A living evidence of God's power. Ang buhay natin dapat ay living evidence of God's power. So, yun po yung ibig sabihin po nun. Kaya, the desire is not just to overcome hardship, but to experience God's power in obedience. May problema kayo, makikita ko na naman si Lord. Sino po may pagsubok? Health, finances, family, sarili. Ako, makikita nyo na naman si Lord. Makikita nyo na naman kumilo si Lord. Nagkatampuhan kayong mag-asawa, anak mo, kung sino man, makikita mo na naman si Lord. Kasi sa lahat ng pagkakataon, sabi nga ng isang pastor na napakinggan ko ng isang araw, kapag sumunod ka, ipapakita ng Diyos na siya'y Diyos. Sumunod ka, na ito. Pag hindi ka rin sumunod, ipapakita pa rin niya na siya ay Diyos. Magkaibang experience, pero same result. Makikilala mo na siya ay Diyos. Imagine mo, iniwan mo si Lord. May nangyaring hindi maganda sa'yo. Mali ako, Lord. Ikaw pala talaga. Sumunod ka, ang ganda na nangyari sa'yo. Tama ka, Lord. Ikaw talaga. Same result, making God's known. Kaya dapat, dun tayo sa obedience. Kaya sabi niya, I keep, observe, be watchful. Kanina yung devotion ko po about watchful, yung mga tower, yung mga watchmen. Maganda pala, ang ibig sabihin pala nun, sila yung nagbabantay para magkaroon ng magandang umaga. Kasi kung hindi nagbabantay ang mga watchmen, walang magandang umaga. Kasi pwede silang salakayin eh. Alam niyo po, ang buhay natin parang watchmen. You observe para magkaroon ka ng good morning. Ano po yung ibig sabihin nun? It is a expression, a figurative speech. Darkness means suffering. Morning means good things. Maging maingat tayo para yung kinabukasan natin maganda. Ingatan niyo yung mga desisyon niyo, pagsasalitaan niyo, mga treatment natin sa mga tao, maging
Maging observant tayo para magkaroon ng good morning. After this pandemic, good ang morning. After ng mga hardship, good ang morning. Iniingatan na laging masunod si Lord at takot na masuway ang gusto ng Diyos. And this is our heart. This is our desire. This is the greatest experience in life. Conclusion, the greatest experience in this world, hindi ho yung mga iniisip po natin, is to follow God and see His power in our lives. Mangyayari lang yan in our obedience to Him. Kaya sabi nga po, Shalom. May the God of peace be with us. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Let us all stand up and let us honor God. I-honor po natin si Lord. Pasalamatan natin. Praise natin si Lord sa oras po na ito. Let us pray. Lord, we praise You. 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 Napakabuti mo po. At tulungan mo po kaming purihin ang iyong pangalan throughout our day, throughout our life. Though may mga hardship, pero meron kang rules na binigay. Mahal mo po kami and you want us to obey. You want Your name to be known sa aming pong buhay. Kaya wag po sana kaming mag-dwell sa hardship, but mag-dwell kami sa iyong mga salita. Lord, I pray sa mga kapatid po namin na nanonood, mga kasama po namin dito sa bahay-sambahan, nasa kanilang mga tahanan. Ano man yung mga hardship nila. Hardship man ito when it comes to their health. Hardship sa trabaho. Hardship sa finances. Hardship sa pamilya, Panginoon. You know their struggles, Lord. Alam mo yung pinagdadaanan nila. Turuan mo po kaming sumunod sa iyong mga salita. Turuan mo po kaming umasa sa iyo. Turuan mo po kami magkaroon ng tamang desire. Alam po namin, the morning will come. Morning will come. New hope. New day will come to us. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.